Madalas tayong makarinig ng mga kwento ng mga OFWs na umuwi na sa Pilipinas. Pero ang tanong, ano nga bang susunod? Kung ikaw ay isang returning OFW o may kakilala kang pauwi na, don't worry, may suporta na naghihintay para sa inyo. Ako nga pala ulit si Ina, ang Labor Communications Officer ng OWA Region 11. At ako naman po si John David Tumbaga, ang IT Instructor ng Region 11. At welcome sa bagong episode ng Usapang OWA! Ngayong araw, pag-usapan naman natin ang reintegration programs ng OWA. Para matulungan ang ating mga OFWs na makapagsimula muli dito sa Pilipinas. Kaya tara, alamin na natin yan. Alam mo ba na hindi nagtatapos ang tulong ng OWA sa pag-uwi mo ng bansa? In fact, dito pa lang nagsisimula ang panibagong journey mo. At nandito ang OWA para samahan ka sa pagbangon at pagsisimula ulit. Pagkatapos ng ilang taon na pagtatrabaho abroad, hindi rin madali ang umuwi at magsimula ulit dito sa Pilipinas. Kaya naman ang tanong, paano nga ba magsisimula? Good news, hindi mo kailangang gawin yan mag-isa. Dahil ang OWA, may mga programang natutulong sa'yo na makabangon, makapagsimula ng kabuhayan, at makabuo ng mas sustainable na future para sa'yo at sa pamilya mo. At isa-isahin natin yan. Unahin natin ang isa sa pinakakilalang programa, Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Ito ay isang livelihood support package na pwedeng i-avail through cash or business starter kit para sa mga returning distressed OFWs, active or inactive, na nangangailangan ng suporta para makapagsimula sa Pilipinas. Ito ay nagkakahalaga ng maximum of 20,000 pesos. Ano nga ba ang qualifications ng programang ito? Distressed worker, nagkaroon ng hindi magandang karanasan sa abroad, nang hindi inaasahan such as being displaced by hostilities or wars or political conflict in the host country. Victims of illegal recruitment, human trafficking, victims of physical, sexual, or psychological abuse and other distressful situations. OWA member. Kaya napaka-importante na ikaw ay magpamiyembro sa OWA. 3 years grace period. Kung ikaw ay umuwi lampas na ng 3 taon at hindi na na-avail ang programa ay hindi na maaaring makapag-apply. One-time availment. Isang beses lang po ma-avail ang BPBH program at hindi na pwedeng i-avail ulit. Hindi lang individual ang tinutulungan ng OWA, pati mga grupo ng OFWs. Tulong puso, tulong pangkabuhayan sa pag-unlad ng samahan ng OFWs. Ito ay isang one-time, non-refundable livelihood grant na sumusuporta sa planong negosyo ng isang OFW organization para sa parehong pagsisimula at pagpapalawak. Ano naman ang qualifications ng programang ito? OFW groups duly registered with DOLE or CDA or SEC. Ang grupo ay dapat mayroong 80% OWA members and or their families and 20% undocumented or irregular OFWs and or their families. 20% equity counterpart, ang grupo ay dapat mayroong contribution sa negosyong gagawin. Capacity trainings, ang OFW organization ay kinakailangan ma-equip sa iba't ibang level ng pagsisimula, pagpapanatili at pagpapalago ng negosyo at grupo. Magkano ang livelihood assistance? 150,000 para sa mga micro-size groups na binubuo ng 5 to 10 members, 250,000 para sa mga small-size groups na binubuo ng 11 to 15 members, 500,000 para sa mga medium-size groups na binubuo ng 16 to 30 members, 1 million para sa mga large-size groups na binubuo ng 31 or more members. Tandaan na ang amount ng grant ay nakabase kung magkano ang kailangan sa negosyo at amount counterpart na meron ang inyong asosasyon. Ang Entrepreneur Development Training or EDT na isinasagawa ng OWA ay isang pagsasanay na naglalayong ihanda ang mga OFWs at kanilang pamilya sa pagtatayo at pagtatakbo ng negosyo. Narito ang mga karaniwang trainings na ginagawa ng OWA para sa ating mga OFWs under BPBH and Tulong Puso Program. Financial literacy, kaalaman sa wastong paghawak ng pera, pag-iimpok at pamumuhunan.
Entrepreneurial mindset, paglinang ng tamang pag-iisip at katangian ng isang negosyante. Business idea generation, pagkilala at pagpili ng angkop na negosyo. Business planning, paggawa ng konkretong business plan. Simple bookkeeping, pagtatala ng araw-araw na kita at gastos ng negosyo. Basic accounting and financial management, paghawak ng puhunan, kita, gastos at pagbabudget. Business registration and taxation, proseso ng pagrerehistro ng negosyo at tamang pagbabayad ng buwis. Values formation and work ethics, disiplina, sipag at integridad sa negosyo. Layunin ng EDT na matulungan ang mga OFW na maging handa sa sustainable livelihood o negosyo bilang bahagi ng kanilang reintegration program. This program ensures na hindi lang basta negosyo, kundi pangmatagal ang pagkakakitaan. At hindi dito nagtatapos ang mga reintegration programs ng OWA Region 11. Nagkakaroon din tayo ng mga reintegration caravans sa iba't ibang municipalities sa buong Davao Region. Ang reintegration caravan ay nagsisilbing one-stop shop kung saan maaaring makakuha ng impormasyon, pagsasanay at tulong ang mga OFWs upang makapagsimula ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa Pilipinas. Dito, mas napapalakas ang samahan at suporta ng ating mga kababayang OFWs. So whether you're planning to start a small business, grow your income, or manage your finances better, nandito ang OWA para umalalay sa'yo sa bawat hakbang ng iyong reintegration journey. Kung gusto mong malaman kung paano mag-avail sa mga programang ito, maaari po tayong bumisita sa official OWA page o bumisita sa OWA office sa Ecolab, Davao City. O kung namo sa lain-laing probinsya sa Davao Region, napo tayo mga family welfare officers o mga OFW helpdesk nga andam maminaw ug mutabang sa inyong mga panginahanglan. O kung naapamoy mga pangutana, comment lang below basi mauna ang atong isgutan sa sunod nga episode sa Usapang OWA. Daghang salamat sa inyong padayon na pagtan-aw o pagsalig sa amua. Sa matag sakripisyo, sa matag pagpaningkamot, ug sa matag damgo nga inyong gihandom sa inyong pamilya, wala kamo nag-inusara. Bisan unsa pa inyong giagian karon anang OWA nga andam mutabang, mualalay ug maminaw sa inyoha. Hinumdumi, kauban ninyo ang OWA sa matag bag-ong sugod. Ito ang alagang OWA, serbisyong may puso. Show